Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 2, 2026 Sunday. Mas lumakas pa si Bagyong Luis at patuloy na kumikilos papalapit sa kalupaan ng bansa. Ito ang mga lugar na apektado ng bagyo ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, si Tropical Depression Luis ay nananatili ang lakas habang kumikilos pa northwestward sa karagatan silangan ng Quezon Province. Tinatayang nasa layong 400 kilometers silangan ng Infanta Quezon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 70 kilometers per hour at central pressure na 1,002 HPA. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour at ang lawak ng strong winds mula sa sentro ay umaabot hanggang 150 kilometers. Sa ngayon, may tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Sa ilalim ng signal number 1, ang wind threat ay strong winds. May warning lead time itong 36 hours at ang inaasahang lakas ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang potential impacts nito ay minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Hindi ito kasing tindi ng mas mataas na wind signal, pero sa mga baybaying komunidad, isla, matataas na lugar at mga kabahayan na may magagaan na materyales, maaari pa ring maramdaman ang pabugsong hangin, lalo na kung may kasabay na malakas na pag-ulan. Dumako tayo ngayon sa heavy rainfall outlook dahil ito ang isa sa pinakamahalagang dapat tutukan sa update na ito. Ngayong araw, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon at Camarines Norte dahil kay Tropical Cyclone Luis. Ang dami ng ulan na ito ay nasa moderate to heavy range, kaya sapat ito para magdulot ng flash floods sa mabababang lugar at landslides sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Sa Quezon at Camarines Norte, mas malapit ang epekto ng rain bands mula sa sistema, habang sa Aurora, Isabela at Cagayan, ang pag-ulan ay maaaring maging mas mahalaga habang patuloy na gumagalaw ang bagyo pahilagang kanluran sa silangan ng Luzon. Bukas inaasahan naman ang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Isabela, Quirino, Aurora, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Cavite at Batangas. Makikita rito na habang nagbabago ang galaw ng sistema at posibleng nagsisimula itong kumilos palapit sa bahagi ng Central at Northern Luzon, lumalawak din ang mga lugar na kailangang bantayan sa ulan. Kabilang narito ang mga probinsya sa Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon at Western Luzon. May hiwalay ding heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Mula Tuesday, inaasahan ng moderate to heavy rains o 50 hanggang 100 millimeters sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique. Para sa Metro Manila, Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Cagayan, Isabela at Aurora, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil kay Bagyong Luis. Ibig sabihin, mas malawak ang posibilidad ng pag-ulan sa mga lugar na ito kumpara sa karaniwang isolated thunderstorms. Maaaring hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw, pero may mga pagkakataon na bumabalik ang buhos, may thunderstorm at may mga lugar na makakaranas ng moderate to at times heavy rains. Dahil dito, posible ang flash floods sa mabababang komunidad at landslides sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Sa Metro Manila, posibleng maging makulimlim ang malaking bahagi ng panahon na may mga ulan na bumabalik depende sa pagdaan ng mga rain bands mula sa bagyo. Maaaring may mga oras na humihina o tumitila ang ulan, pero kapag may panibagong kumpol ng ulap na dumaan, pwede itong bumalik at lumakas muli. Sa mga kalsadang madalas binabaha, mahalagang bantayan ang biglaang pag-ipon ng tubig, lalo na kung sasabay ang buhos sa hapon o gabi. Sa Bicol Region at Calabarzon, mas dapat bantayan ang mga lugar na nakaharap sa silangang bahagi ng bansa dahil mas mabilis nilang nasasalubong ang moisture na dala ng tropical depression. Sa Quezon at mga karatig lalawigan, pwedeng maging makulimlim ang kalangitan at magkaroon ng mga pag-ulan na pabugso-bugso. Sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, ang maulap na panahon at pag-ulan ay maaari ring maranasan sa iba't ibang oras. Dahil ang mga lugar na ito ay pulo at baybaying probinsya, pwedeng mabilis magbago ang lagay ng panahon kapag may dumaan na mas aktibong rain band.
Sa Visayas, ang bagyo ay nagbibigay rin ng mas mataas na chance ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Hindi pantay-pantay ang magiging ulan sa bawat isla o probinsya, pero mas mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan na bumabalik kaysa sa normal na localized thunderstorm lamang. May mga bahagi ng western, central at eastern Visayas na maaaring makaranas ng panakanakang malakas na ulan, lalo na kung may aktibong rain band na bumaba o tumawid sa rehiyon. Sa Cagayan, Isabela at Aurora, ang forecast na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ay mahalagang bantayan dahil ang mga lugar na ito ay posibleng mas maging sensitibo kung ang bagyo ay tatawid sa northern or central Luzon. Sa ngayon, maaaring maranasan ang makulimlim na kalangitan at mga pag-ulan. Pero sa mga susunod na oras at araw, ang eksaktong galaw ng sistema ang magdidikta kung lalakas pa ang ulan at hangin sa bahaging ito ng bansa. Sa Aurora, dahil nakaharap ito sa Pacific side, mabilis mararamdaman ang mga rain bands mula sa silangan. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi inaasahang malawak at tuloy-tuloy ang ulan sa lahat ng lugar, pero may posibilidad pa rin ng biglaang malakas na buhos lalo na sa hapon at gabi. Ang ganitong klase ng ulan ay kadalasang nabubuo dahil sa init ng araw, moisture sa hangin at local cloud development. Maaring maaliwalas ang umaga, tapos pagsapit ng hapon ay biglang didilim ang kalangitan at susundan ng thunderstorm at malakas na ulan. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Luzon, inaasahan ang light to moderate na hangin na mula northeast to northwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa pangkalahatan, hindi pa ito ang pinakamasungit na marine condition, pero dahil may bagyo sa silangan ng bansa, dapat pa ring bantayan ang bahagi ng Eastern Luzon. Kapag may thunderstorm sa dagat, pwedeng biglang lumakas ang hangin at maging mas magalaw ang alon kahit ang general forecast ay slight to moderate lamang. Para naman sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate din mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Visayas, ang direksyon ng hangin at ang presensya ng bagyo ay maaaring magdala ng pabago-bagong kondisyon sa karagatan, lalo na kapag may rain bands na dumaan. Dumako tayo ngayon sa track at intensity outlook ni Luis. Sa susunod na 24 hours, si Luis ay inaasahang magpapatuloy sa pangkalahatang northwestward movement. Pagkatapos nito, liliko ito east-northeastward sa natitirang bahagi ng forecast period. Sa kasalukuyang track, inaasahang mananatili ang sentro ni Luis sa ibabaw ng Philippine Sea. Gayunman, may mahalagang caveat dito. Kung magkakaroon ng westward shift sa forecast track, maaaring magresulta ito sa landfall o close approach sa northern or central Luzon. Ibig sabihin sa ngayon ay hindi pa dapat tanggalin ang posibilidad ng mas malapit na epekto sa kalupaan lalo na sa mga lugar sa silangang bahagi ng Luzon at mga probinsyang nasa posibleng track corridor. Pagdating sa lakas, si Luis ay forecast na maaaring lumakas bilang tropical storm sa loob ng susunod na 24 hours habang nasa karagatan silangan ng Central Luzon. Pero inaasahan na mananatili lamang ito bilang tropical storm sa maikling panahon. Pagkatapos nito, habang nagsisimula itong lumiko generally east-northeastward, inaasahan ang paghina. Pagsapit ng Wednesday, August 5, maaari itong ma-downgrade bilang remnant low bago tuluyang ma-assimilate sa sirkulasyon ni Typhoon Dolphin. Mahalagang detalye ito dahil ipinapakita ng forecast na maaaring hindi magtagal ang peak intensity ni Luis, pero ang kanyang galaw at interaction sa mas malaking sistema ang maaaring magpalawak ng epekto sa ulan at sa monsoon pattern. Ang interaction kay Typhoon Dolphin ang isa sa mga mas komplikadong bahagi ng forecast. Sa ganitong setup, si Luis ay maaaring maimpluwensyahan ng mas malaking sirkulasyon ng mas malakas na bagyo sa rehiyon. Habang si Dolphin ay nasa mas malawak na circulation pattern, maaaring mahila o maapektuhan ang galaw ni Luis, kaya inaasahan ang pagliko nito east-northeastward sa mga susunod na araw.